through World Chambers, Lord, ay uh, magagamit po namin para mas lalo po kaming uh, maging malalim in terms lang sa maraming aspeto ng aming pong buhay spiritual. In Jesus' name I pray. Amen. So, I'll be sharing my, ano po, kita po yung share screen ko po or hindi? Wala pa po, Jack. Wala pa po. Ay, ayan na po, ayan na. Ayan na pala. Ayan po. Okay po ba siya? Naglo-load pa po. Diyan ka na sa zona. Oops. Nakamute ka, Jaconesa. Ate Jaconesa, nakamute po kayo. Wala pong sound. Audio. Pigunis. Naka-mute po. Naka-mute po kayo. Ayan. So, yun po, okay na? Medyo okay na po. So, yung nabigay po sa akin na Nag-e-echo lang po. Nag-e-echo lang po, Jaconesa. chambers. So ito po yung pinaka-ano po natin. Key verse niya is, ayan. So yung key verse po niya is Luke 18, chapter 31. At yung pinaka nyo, he took the 12 aside. Oh, the bravery of God in trusting us. Do you say, but he has been unwise to choose me because there's nothing good in me and I have no value. That is exactly why he chose you. So ito po kay Oswald Chambers na The Brave Friendship of God, or it's about po yung it emphasize na dun sa relationship between God and individuals na ina-acknowledge natin yung sinasabi po nila na uh, need natin kay Lord. So according to this kay Chambers, uh, God's friendship is reserved for those who recognize their limitation and surrender their self-sufficiency. This relationship is built on trust, intimacy, and obedience, and allowing believers to partner with God in His purpose. So, ito po yung pinakaano po natin. So, moving on po, as long as you think that you are value to Him, He cannot choose you because you have purpose of your own to serve. So nakita po natin na we have our purpose na po to serve the Lord in our own way. But if you allow Him to take you to the end of your self-sufficiency, then He can choose you to go with Him
to Jerusalem. So ito po yung ano natin, Luke 18:31. And that will mean the fulfillment of purposes which he does not discuss with you. We tend to say that because a person has a natural ability, he will make a good Christian. It is not a matter of our equipment, but a matter of our poverty, not of what we bring with us, but of God put into us. Not a matter of natural virtues, of strength, of character, of knowledge, or of experience. All of us that is no avail in this concern. So meron pong nakaano dito no, yung poverty. Meron silang sinasabi na poverty of spirit. God chooses individual who acknowledge their spiritual poverty rather than those who rely on their abilities or strength. Bilang Kristiyano, when we acknowledge our weakness, no, minsan yung poverty, minsan can be, minsan po masasabi natin yung mga hindi natin kayang gawin through our own. So when we know things that we are not capable with, the Lord God will give us or will enable us through Him, no? May mga bagay na minsan or kadalasan sa isip natin talagang hindi natin po yun magagawa, no? Pero because we acknowledge God sa lahat ng mga gagawin natin, later on, yung mga sa tingin natin that we cannot do on our own, dahil yung relationship po natin between us and God, later on yung nagiging sa tingin natin mga kahinaan or yung mga hindi natin kaya, yung Panginoon ang magbibigay sa atin at magiging capable tayo at magiging enable tayo because of His help. No? And next po is the only thing of value is being taken into the compelling purpose of God and being made His friends. So, pwede po natin tingnan mamaya yung after po nito, no? Yung sa 1 Corinthians chapter 1:26-31. Yung pinakaano po na, God's friendship is with people who know their poverty. He can accomplish nothing with the person who thinks that he is use to God. No? Makikita natin dito na hindi natin masasabi or may mga times man may kaya tayong gawin on our own, but sa gusto po natin, yung Panginoon siya po yung Diyos at hindi po tayo. Siya lang po talaga yung yung makakaya niyo yung lahat ng bagay. Ang makikita natin, tayong mga tao, meron tayong mga limitasyon. But yung ating Panginoon Diyos, wala po siyang limitless siya because He is God. Ang makikita natin, ito pa po, sa part po nito, as Christians, we are not here for our own purpose at all. We are here for the purpose of God. So napakalinaw niya po, no? Hindi tayo nabubuhay ng pangsarili lamang, kundi nabubuhay tayo para sa Panginoon. And the two are not the same. We do not know what God's compelling purpose is. But whatever happens, we must maintain our relationship with Him. Di ba po napakaano po nito, no? Through our own experience po, yung Panginoon, may mga bagay na hindi natin pa maintindihan, pero dahil nandun po yung pagtitiwala natin sa Kanya, nandun yung relationship natin na siya yung ating Diyos, makikita natin na yung relasyon natin, hindi lang siya by the book na nababasa natin dun sa board, pero yung relasyon natin sa Diyos, yung hindi lang sa pagbabasa ng Biblia, yun ang pinaka-best nga po nun, dahil dun lumalalim yung ating pananalang, ay yung ating relasyon. Same with po dun sa prayer natin. So, makikita natin, no, we must, ang sabi pa po dito, no, we do not know what ulitin ko po, no, we do not know what God's compelling purpose is. But whatever happens,
we must maintain our relationship with Him. We must never allow anything to damage our relationship with God. But if something does damage it, we must take the time to make it right again. So, may mga pagkakataon sa mga buhay natin or sa mga nababasa natin sa mga ibang tao na naranasan nila, yung, kumbaga po, tawag dito, yung lumayo sila sa Panginoon, hindi nila inalagaan ang relasyon nila sa Panginoon hanggang sa mag-backslide na. Pero ito lang po, no, marami pa ring pagkakataon na kung tayo man ay nalayo sa Panginoon, hindi man naging maayos yung relasyon natin sa Panginoon, pero ang Diyos ay palaging bukas na ah, na yung relasyon natin na yon ay maayos, no? Basta open po tayo at tingnan po natin yung sarili natin na kinikilala natin yung kailangan na ayusin sa buhay natin bilang anak ng Diyos. And next po, the most important aspect of Christianity is not the work we do, but the relationship we maintain and the surrounding influence and qualities produced by the relationship. That is all God has to give our attention. And it is the one thing that is continually under attack. So, kaya kung madalas ko kung nakikita or nababasa, God is not, parang ano, God is still working at me. May mga nakikita ko mga statement na gano'n, no? So, every day sa buhay natin, mine-maintain natin yung ano natin, yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya wag natin kakalimutan yung nga, kung sinabi ko kanina, yung pagbabasa ng Biblia, ang pananalangin, ang pakikisama sa mga mga gathering na kung saan makapag-aral ng salita ng Diyos, makapagbahagi ng salita ng Diyos, yung ganun po. So, ito po yung wisdom from Oswald. The life of Abraham is an illustration of two things: of unreserved surrender to God and of God's complete possession of a child of his for his own highest end. So yun po yung ano natin. And bago po ako ano po ng kung gusto ko mag-share, dadagdag ko po, no, yung ating pong Panginoon, when we know yung intimacy natin, when we have the intimacy with God, we have a deep personal relationship with Him. And it is important, no? And bilang Diyos po natin siya, yung character na kasi ng Panginoon is, ano po siya, um, napaka ano niya po, napakalawak po ng pagmamahal niya sa atin. Kung saan, tayo po mismo, kahit minsan na maraming part sa buhay po natin na tayo po ay nagkukulang, yung Panginoon po pinupunan po niya yon at nire-remind tayo palagi. Ganun po tayo kapala, no? Ganun tayo po pinagpapala na ang Diyos ay palaging fast para tayo po ay tulungan sa mga ano po natin. Kasi yung relasyon natin between Him, kumbaga po, hindi lang natin po siya di ba? Ang dami-dami pong pwedeng bilang ano po yung Panginoon. Ang dami-dami po natin dinidescribe. He is our pinaka ano po, the Lord God is our best friend. Kasi masasabi mo lahat sa Panginoon yung mga nasa sa loob natin, yung mga nararamdaman natin. And He's willing, hindi lang siya nakikinig, kung hindi tinutulungan pa tayo dun sa mga steps na kailangan natin. So, katulad po ng atin pong ano ngayon, kay Oswald Chambers, it's about kung saan po, kung paano po yung pagiging friend natin sa Panginoon. So, open na po yung atin pong platform para po sa ating sharing. Thank you po and salamat po ulit.
Amen. Ayan, praise be to God for a very, very timely, I would say very timely, very relevant, and very powerful message po sa atin sa pamamagitan po itong Devo from by Pastor Oswald Chambers at sa pangunguna po dinala sa atin ni Deaconess. So, andyan po, it's in front of us, laid before us, yung mensahe and ito pong wisdom from Oswald. So, anyone who would like to share or reflect at i-share po sa atin kung ano po yung mga reflections natin sa mga sandaling ito habang tayo ay nakikinig at nagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon at sa ating devotion po this morning. So sige po, you can just unmute yourself. Open lang po yung microphones nyo at you are welcome to share your reflections or kung meron po tayong mga testimonies at kung meron po tayong ano po ba yung natutunan natin? Meron po bang mga fresh revelations sa atin sa pamamagitan nitong devotion na ito? You are free to unmute yourself and just speak. Yan. Mag-share po tayo. Anyone? Sino po yung gustong mauna? Yan. Ako po, Sister Vinet. Okay, sige po. Go ahead, Sister Yun. Flora. Thank you po. Yun po. So, napakapalad po natin dahil narinig po natin yung salita ng Diyos ngayon that God is always open for reconciliation po. Na kung tayo po ay na-recognize natin yung mali natin, ako po, kung may mali po ako, I know that I am free to come back to God and say sorry to Him po. So, napakabuti po ng Diyos na hindi lang siya God of second chance. Marami pong chances yung ibinigay niya po sa atin. At kung anak po niya tayo, tulad po ng isang nanay, maski na po mali yung kanyang anak, still waiting na yung anak na yon ay magsisi at manumbalik po sa kanyang magulang. At kung ganun man po ang puso ng isang magulang, mararamdaman po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, higit pa sa isang magulang. It could be, ang magulang kung masyado siyang nasaktan, hindi na po pwedeng magpatawad. Madalas nga po yung sinasabi pag nag-away po yung magkumare, magsaraulian na lang sila ng kandila at hanggang libing na lang yung mga ganun po. Pero napakabuti po ang ating Panginoong Diyos na kung may mali po tayo, magsisi lang po tayo at there is always an open door to go back to God knowing that yung mga anak po niya na tulad natin ay malaya po tayong makapagsisi at manumbalik po sa Kanya. And we just submit, we just have to be humble in His presence na humingi po ng patawad and we are sure that He is a forgiving God. Yun lang po. Amen. Amen. So, salamat, Sister Flora. Sige po, meron po bang gustong magdagdag o mag-share din po ng reflections? Ayun, nag-unmute Sister Lydia. Sige po, go ahead po. Pero mag-share lang po ako regarding dun sa meron po kasi kanina nakita na not on our own purposes but it is God's purposes ang siyang nangyayari no po. So lamang po mag-share na last Saturday po sa aming church linunch po namin yung ministry ng ano tawag dito? Yung senior.
yung senior po. Actually, sa akin po pinamamahala po yon last year, hindi ko po hindi ko po natugunan. Hindi ko po natugunan yung mga activity na pinapagawa sa atin, sa amin ng Panginoon. Then, may mga nami-meet po ako ng mga seniors. Nakita namin yung pangangailangan at saka kailangan ng ganitong ministry, ganun po. At tunay na napakabuti po ang ng Panginoon. Gumawa din po siya ng paraan para fellowship muli. Nag-ipon-ipon po kami lahat ng mga senior at nung una po ay hindi sa labas po dapat gagawin yon dahil sobra-sobra po yung ulan nung mga nakakaraang linggo. So ginawa po namin ng indoor doon po sa church. Talagang napakabuti ng Panginoon. Nakita namin na nag-enjoy po yung na-refresh, na-enjoy, na-restored at saka nasiyahan po ang aming mga senior na ito nagampan na comply, natugunan yung ng Panginoon. At tunay na ang Panginoon ay yung bang ang tawag doon, gumagawa siya ng kaparaanan para maabot yung kanyang mga anak. At dahil ating aming mga senior na ito, ay isa pang nakikita namin na need na talagang kailangan nilang meron silang kausap, meron silang kasama sa kanilang at the same time meron din po silang ah, ministry kahit na nasa age ng 16 na above. So, yun lamang po. Kaya natuwan-tuwa po kami nung Sabado at naging anong tawag doon? Naging po yung tagumpay po yung aming gawain na yun. Maraming salamat po. Amen. Thank you for Amen, letting me amen. share. Wow, and thank you for sharing po. So, praise be to God. At sige po, siguro isa na lang. Last Ate one Pine, po. Yes, sige, go ahead po, Pastor Queenie. ako po na-call lang yung attention ko dito sa wisdom from Pastor Oswald, yung God's complete possession of a child of his for his own highest end. So, ito yung pinaka the best na kailangan maramdaman ng isang kagaya po natin, no? Na talaga namang ang nagmamay-ari sa atin ay ang Panginoon. Pagmamay-ari niya po tayo. So, kapag sinabing pagmamay-ari, ibig sabihin, God can do anything, all things. No? Kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin, talagang kailangan maano po 'yon, ma-fulfill. Kasi 'di ba? Naalala ko yung clay. Talagang kung anong gusto ng Lord na figure, hugis sa atin, He can. So bilang creator ng buhay natin, para sa akin, ito po yung isang napakasarap na privilege to allow our creator, no, kung paano maging pagpapala ang buhay na ito para maging pagpapala sa kanyang layunin sa mundong ito. And for me, hindi po ito madali Kasi ang naturalesa ng human is to contradict. To tawag dito yung feeling mo ikaw din yung nagmamay-ari ng sarili mo, na dumadating sa point na si Lord wala nang karapatan mag-decide sa sarili mong buhay. That's why may mga sitwasyon na dugo-dugo ang buhay, no? Pero ito yung nakikita ko talaga sa ngayon, if we allow the Holy Spirit, yung Diyos natin, na gamitin tayo sa kung ano yung gusto niyang
misyon or gawain sa buhay na ito. Grabe yung ah, magiging tawag dito. Imagine mo, magiging ano po tayo, vessel. Magiging vessels po tayo dun sa purpose niya. And sobrang malaking privilege po yon sa atin para maranasan at makapasok doon sa highest level ng presence ng Panginoon as we allow Him na magpagamit at gamitin ng Diyos sa kung ano mang kaparaanan ang nais niya for His glory. Kaya talagang yung pagiging total surrendered life sa Panginoon, yun yung pinaka the best na maranasan at magawa dapat ng kagaya po natin. Yung hindi natin i-refuse kung ano yung mga plano niya sa atin that madalas hindi natin siya naiintindihan. Hindi natin alam kung bakit. Agad naman ganun Bakit? Pero salamat sa Panginoon nga, ako personally, talagang, Lord, thank you for the wisdom. Hindi madali itong mga pinagagawa mo sa akin. As in, inalis mo ako sa comfort zone ko, pero I understand you. So regardless kung ano man yung magiging steps forward sa nais niya sa akin, I believe hindi po ako mapapabayaan. Hindi mapapabayaan ang lahat ng mga taong importante sa akin dahil ang Lord naman ang may gusto. So dahil pagmamay-ari mo ako, Lord, gawin mo na kung ano yung gusto mong ipagawa sa akin. And give me a character, itang teachable heart, no? Yun yung hinihingi ko lagi sa Panginoon. Nabigyan niya ako ng isang masunuring puso, may kababaan ng loob na maunawaan, or kahit na hindi ko siya maunawaan, mag-o-obey ako sa Kanya. Yun yung nakita ko dito, Ate Finet, at sa lahat. So yun po, thank you for sharing. Hopefully, nag-gets niyo po yung ibig ko sabihin. Thank you. Yes po. Amen. Amen. Thank you, Pastor Queenie. Very powerful reflection and sharing po. And I believe lahat po tayo ay meron po tayong natanggap mula sa ating Panginoon sa umagang ito na dadalhin natin sa buong maghapon. And it could just be the one important thing na kailangan natin to get through this day. So we are so blessed, and with that in mind, tayo po ngayon ay tunay na magpapailalim sa kontrol ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, habang tayo po ay dudulog na sa atin pong pangalawang bahagi, and that is our prayer blast. So yun po yung that's how we call it here dito sa Daybreak. Prayer blast ang ating pong mga idudulog natin, yung ating mga prayer petitions and mga prayer focus natin sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Okay, so let me just share the screen and yan. Okay. Yan, so unahin na po natin yung mga nations and the government. So mga kapatid, may I ask everyone, let us just express and verbalize and lift up our God at bigay po natin sa Kanya yung pinakamataas na papuri at pagsamba bilang Diyos na atin pong pinaglilingkuran, bilang Diyos na pinaniniwalaan nating tutugon sa atin pong mga panalangin. So let us declare the majesty, let us declare the goodness and the mighty power of God before we even come and bring our petitions, bago tayo manghingi
ay i-declare muna po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon na siya ay tunay na makapangyarihan, and He's willing and He is capable enough to answer our prayers according to His ways and according to His will. So, mga kapatid, for 1 minute po, let us all unmute. Tayo po muna ay magpuri at ibigay natin ang pinakamataas na pagsamba sa ating Panginoon. Let us acknowledge Him. Let us recognize and let us yung talagang ilagay natin siya sa pinakamataas na papuri at i-declare natin ang ating Panginoon. He is God and He is great and He is good. So ngayon na po for 1 minute mga kapatid. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa amin pong narinig na mensahe. Indeed, oh God, you deserve the highest praise. You are worthy. You are worthy of all praises from your people, Lord. Amin pong ibinigay sa inyo ang Panginoon, Lord. You just deserve to be the highest place of honor, of glory, adoration, and praise. You are our God. You are omnipotent, all-knowing. You are all-powerful. God, maraming salamat. You are, you say, highest praise and knowledge. Prayer answering God. You are our miracle working God, and you are a promise keeping God. Salamat, Lord. And now as we pray to you, O God, ang aming pong mga kahilingan sa panalangin, O God. Thank you. We know you are listening, and we know that you are willing, you are able enough, O God, to answer our prayers as we present them to you, Panginoon, Lord, with so much faith at believing, O God, according to your perfect way, will, and time, O God, ay tunay tatanggapin namin ang katugunan sa aming mga padalangin, because we are lifting them up to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, by your power, O Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Amen. Okay, so now we are ready. Let us ask the Holy Spirit to lead us as we pray. Unahin na po natin yung prayer blast for the nations and the governments. Andyan po sa screen yung mga bansa na nais po nating isama sa ating panalangin, at let us ask the Holy Spirit to impress in our hearts and ilagay sa ating mga isipan kung ano po yung nais niya na ipanalangin natin patungkol sa mga bansa at mga governments. Sige po, pwede po ba nating hilingan at si Sister Rona, are you able to unmute po and lead us dito po sa panalangin for the nations and the government, Sis Rona? Opo, ate. Sige po, ngayon na po, sis. Thank you po. We will pray in silence and agree with you in your prayers po. Ngayon na po. Thank you, sis. Father God, you are the God of heaven and earth, and the God of all nations, and God of all people. Father, we're just lifting up to you what's happening in our world, especially those countries that we have on our list. Lord, there's so many sufferings going on around the world. When we look at the papers, when we look at the televisions, there's so much going on around the world, the wars, the climate changes, the flooding, the fires, the earthquakes. And so, Lord, we're just lifting everything to you. Father, we ask for your divine intervention in all the things that's going on in those countries that are at war. Lord, we ask that
there there's a be Father, we ask for your support. Send your holy angels, Lord, to these places, so those people who need help, they get the help that they need, not just the daily needs that they need, Lord, but also spiritual needs. Father, we ask for comfort. We ask, Lord, that although they're in that kind of situation, that they will feel your love, Lord. They will feel that you are alive, that they know you, that you are there with them, Lord, in their hour of need. Father, we pray also for those who are trying to help them, those volunteers, those missionaries, those drivers, those people who are bringing the help to them. We ask for their safety, Father God. We ask for their protection, and that they will be able to bring the help that the people need, Lord. Also, Lord, we ask for the nation's leaders, that you touch their hearts, Lord. Those who's trying to make more um, confusions, wars, or those who are greedy, those who are very selfish, Lord, in on what they have to do with the people. Father, we pray that you just melt their hearts, and that they will be more focused on the people and not themselves, Lord God. Father, where there's injury, there's forgiveness, Lord. Where there's despair, let there be hope in you, Lord. And also where there's hatred, let there be love, Lord God, in our leaders, in especially what's going on in the world, the economic turmoil. Father, we pray, Lord, that those countries that have more resources, that they will help those countries that don't have much resources. And Father God, we pray that we also do our part, um, as citizens of this world, praying for our leaders always, and also giving our part in our community, in our church, as a citizen. And Father, we just pray for everything that's going on this earth. May your will be done, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Thank you, Sister Rona. For our next prayer point, let us now pray for all our brothers and sisters who are sick. Let us declare healing upon each one of them. And tayo po ay muli ay magsama-sama sa atin pong pananalangin. So hilingan po natin, pwede po ba nating hilingan Pastor Rory? Okay lang po ba kayo mag-lead po sa prayers for healing? At kami Sige po po. ay mananalangin ng matahimik at mag-a-agree po sa inyo pong panalangin. Thank you po. Sabi nga po ninyo sa inyong salita, O Diyos, worship the Lord your God and His blessings. I will pour out the waters and take away the sickness from among you. Lord, we thank you. We want to worship you. We praise you. We glorify you. We honor you. Because everything you can do. Because all things are possible to you. And we thank you, Lord God, for the healing. Na ang mga tumor ay yung tinutunaw at inyong binabago, Panginoon, ng pangakangatawan ng aming mga kapatid. Na ang may mga sakit sa bato, inyong pinapagaling. Ang bawat mga creatinine, inyong pinababalik sa dating normal. Ang may mga gladstone, inyong tinatanggal ang bawat mga patong ito. Ang bawat may mga sakit sa puso, inyong pinapagaling. Na ang bawat cancer ay inyong tinutunaw. Sapagkat ang iyong pangalan ay makapangyarihan. Ang sabi nga sa inyong banal na kasulatan,
Ang sinumang manatili sa iyo at manatili sa iyong salita, hingin namin ang aming maibigan sa inyo at inyong ipagkakaloob na may pananampalataya, na may pagtitiwala, at may pagmamahal at pagsunod sa inyo. Lord, we thank you for the healing that you gonna do sa aming mga kapatid na to, O Diyos. Nang bawat may mga sakit po sa mga buto, inyong papagaling sa tanging pangalan ni Jesus. And in Jesus' name, we cancel this sickness sa pangangatawan, Panginoon, ng inyong mga anak na naririto at sa mga nasa screen namin, Panginoon. Ang may sakit sa mga ulo, O Diyos, inyong pinagaling na sa tanging pangalan ni Jesus. Salamat, Lord. We rebuke, Lord God, yung emotion, negative emotion, be canceled right now. But only in love, thirst to God, just be flow in our heart and the life of our brothers and sisters in Christ. We thank you, we glorify you, we honor you, because you are our majesty and our great healer, our great physician. In the name of Jesus, amen and amen. 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 Hallelujah. Thank you, Pastor Rory. Sige po, sa ating pagpapatuloy, ang susunod na ating prayer focus ay ang church and ministries. So, sama po natin sa ating panalangin ang mga manggagawa ng ating Panginoon, mga pastor, mga diakonesa, ang mga leader ng iglesia, at syempre yung bawat miyembro. We are the body of Christ. We are the church. So, bawat po isa sa atin ay talagang we have a part to do dito po sa kabuuan ng Iglesia ng Diyos at sa bawat ministeryo po na kanyang ipinagkatiwala po sa atin. That we will always remain faithful and loyal to God alone, not to man, but to Him alone, na siya lang ang atin pong pinaglilingkuran at ibinibigay ang lahat ng atin pong yung katapatan po natin, because He first was and is and continuously being faithful to us sa gitna ng mga difficulties, mga struggles and challenges, that He will always guide us with His Holy Spirit so that we may not conform to the patterns of this world, but be transformed, diba? By the renewing of our hearts, our minds, our lifestyles, our priorities, everything, every area of our life. Okay, so sige po, tayo po mga kapatid ay hinihilingan na prayer blast po tayo dito, tayo pong lahat, tong Songkidu as they call it, and let us in one voice, in one faith to our one and only God. Tayo po ay mag-prayer blast sama-sama. Let's all unmute if we are able, and for 1 minute po, lahat po tayo, let us join together in prayer. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We declare you are the God of your church, Panginoon. Lord, we are your church. daughters, all the As long, Panginoon, that we are in alignment with the will, Panginoon, Lord, alam namin na ikaw ay tunay na nasisiyahan, nalulugod, Panginoon, sa aming mga. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, this world, and they will not be confirmed or revive, but they bring, Lord, the transformation that you in the society, in the political village, the family, church, in the community that they belong. Take away every fears and doubts, remove the fear. Tanggalin mo, Panginoon, ang bawat mga
Go to them, Tuloy sa Lord. Clear Panginoon direction of sa their kabila colleagues. ng Everyone's marami pong calling mga for purpose in life hinaharap, mga to become a challenges torchbearer, Father, to along the become a way, salt Lord, and Constitution light. sa it amin, will be Lord with God. us. Lord, Especially we to our pray, families and Panginoon, loved Lord, We ones. sa will be mga transparent challenges, to Lord, you, To those Lord. people pinantayo that Your lang we've been word, to Lord, Christians, we O will in our God, not Lord, workplace, For in our the missionaries school, and missionaries, it will our be in every Panginoon, church changed. experience, Yes, senior mga leaders neighbors, na ito people, po, send kids, your Panginoon, oh It you will will God, let bring strengthen a your each light one of shine change them, upon and them Lord. we will come Strengthen into every in the fruition, family, Lord, society. and bahagi that Panginoon, ang sa to bawat become, ng body fully Thank and you, bawat Lord. hallelujah, isa. so, salt So and that light. Panginoon. This people your may transformation, know Purpose they who and have your is gracious will, real O God, Lord, God, who in loves them, um, every who is uh, willing Share your to word, workers in especially the every forgive their family sins po, and let to the Panginoon, Lord reflection of God. your glory, Every give Lord, us, member, Lord, every leaders po, those eternal life Panginoon, Lord, Holy here Spirit, on earth as strengthen it them, is in Lord, and heaven. let So your inside, Lord, victory po, those we that Panginoon, we be pray, God, ay Panginoon, enabled to mag-manifest victory, at Father, ang we please, presence receive niyo po, pray Lord, Panginoon, for Lord, we victory pray in your every leaders, trials Holy that not comes. Spirit, bawat pray for iglesia, help sa us resources, bawat not but to membro, sa financial bawat resources, pamilya Let po, us be magawa Panginoon, Lord. lamang ang inyong always Thank you, being kalooban, led by Lord. Father, your po, Holy Panginoon. Spirit. all Thank Always you, for Just your do Father, what Lord glory, resources, O God. Jesus, to you Lord, Not sa for honor, bawat us, not for and puso, ourselves, also power, Lord. Panginoon, burn ay nandun everything. Not for blessings that position they or will nakatayo po, anything, receive Lord. Panginoon, also sa this Kundi bawat ikaw weekend, lamang, iglesia. O God, that ang they Lord, siyang will be kayo po, able to itataas, Panginoon, support Lord, the Lord. sa leaders aming to mga do buhay Panginoon, at whatever sa that pasensya buhay ng lamang inyong po, they have iglesia. Panginoon. Ang planned for banal this We na give you all weekend Espiritu praise po and siyang and glory. for manifest your In sa Jesus' name bawat we outreach pray. iglesia. work, Amen. Lord, Jesus' and name. missions. Amen. Lord, this Amen. is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay, sa panghuli po, yung atin pong mountains of influence. And today, we are focusing on the family. So, dito po, pwede po ba nating hilingan si Attorney Cheryl? Attorney Cheryl, are you able po to unmute and lead us dito po sa atin pong prayers for family? Yes Pwede. po. Ayun. Sige po. Thank you, Pastor, Attorney. Ayan. And we will pray in silence and agree sa inyo pong prayer. So, salamat po. Ngayon na po, Pastor. Thank you. Thank you so much, Lord God. Thank you for this opportunity to pray for our families, O God, being the basic unit in the society, O God. Yes, Lord. It starts with the family, O God, where goodness, where holiness, where love and peace abide, O God. We pray, Yes. Lord, that everything good will be upon our families right now. And Lord, I pray for Yes. restoration. I pray for reconciliation. I pray for unity. I pray, Lord God, that each family, Lord God, will experience your great love. And that love, Lord God, will overflow, Lord God, in each and every member of our families, O God. Lord, I Yes, pray Lord. that our families will raise up godly leaders, O God, godly children, Lord. Yes. I pray for every marriages, O God, na at the brink, Lord God, na masisira, Lord God. I pray for reconciliation, O God, in Jesus' name, O God. And I pray, Yes, Lord Lord. God, sa mga children that are going against their parents, O God, I break that, Lord God. And I pray, Lord God, that they would really see that the authority that their parents have over them, O God. And Lord, I pray for parents, or God, na nag-a-abandon ng mga children nila, Lord. Lord, I pray that you will continue to speak to them, O God, and tell them, Lord God, that children are a blessing, O God. And Lord, thank you for what you will do in each families, Lord God, that we have in each families, Lord God, in the Philippines, even in the world, Lord God. Lord, dyan po magsisimula, Lord God, ang godliness and holiness, O God. Thank you so much, Lord. We bring back all the glory and honor to you in Jesus' name. Amen. In Jesus' Amen. name, amen. Thank you po, Attorney Cheryl. So Lord, maraming salamat. Minsan pa, Panginoon, muli ay naranasan namin, Lord, at napatunayan namin, Panginoon, na Ikaw ay tunay na tapat na Diyos at nakahandang tumugod sa mga panalangin ng inyong mga anak, O God, according to your will and purpose sa buhay po ng bawat isa. So Lord, we now seal and we stamp every prayer that has been uttered right here, right now, by the powerful blood of Jesus and by the power of your Holy Spirit. We say yes and amen, and we can thank you in advance dahil alam namin, O God, that the answers to our prayers are now on their way, and that it's always for our best, Panginoon, and it's always for your glory. Maraming salamat. We give you all the praise and glory in Jesus' name.
Amen and amen. Yan. So, Amen. okay, so Amen. bago po tayong Shalom, mag-closing everyone. prayer and hihilingan po natin si Pastor Queenie. Pastor Queenie, if you may offer lead us po sa closing prayer, Thanksgiving prayer and benediction po mamaya. But bago po yon, meron po ba tayong mga birthday celebrants today? Happy Meron And po. or wedding anniversary? Sino po, Meron po. Pastor? Meron. Si Ate Ate Lydia. Lydia po. Ay, Sister Lydia. Nung pong Lydia. Sabado po. Sabado. Happy Okay. I'm So, birthday. 66 years and old. Wow. By God's wow. grace. Batang-bata. Praise Oo nga, God. baliktaran. Ayun. 66. So, ayan po, isasama po natin sa ating Thanksgiving Yes, prayer si yes. Sister Lydia na nag-celebrate po ng kanyang birthday nung Saturday. So, meron pa po bang iba? Anyone else? Para maisama po sa Thanksgiving prayer? Wala po. And of course, we want to welcome, ayun, ang si Brother Edmar. I don't know if it's your first time po to join us or you have joined us before, but maraming salamat and we give praises to God Welcome. that you were able to join us po today, Brother Praise Edmar. Overflow po ba yan? Overflow sa OCC? Overflow po. Ayun, Overflow Christian Church. Welcome po sa Daybreak Welcome. Global. And Diba? please join us po ulit and ulit. Anyone is welcome to join us. At mag-invite pa po tayo ng mga kaibigan natin, mga kakilala natin, mga church members natin para hindi lamang po tayo yung nabibiyayaan sa salita ng Panginoon, Ayun. kundi sila din po. Okay. Pastor Rory, meron po kayong... No, meron pong chinat po si kapatid na he's a candidate po for ministry. Si kapatid na Edmar. Welcome Okay. sa pagiging lingkod po ng ating pong Panginoon. Amen. 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 So, okay. So, ayan po. Kung wala na po, hilingan po natin si Pastor Queenie, Pastor, for the Thanksgiving prayer. Sama po natin yung mga nag-birthday and the benediction din po. Thank you po, Pastor. Sige po. Panginoon, napakabuti po ninyo. Salamat kasi kayo ang aming tatay na kailanman talagang hindi nagbabago. At ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, laging nag-uumapaw. Kayo din po ang tatay na hindi affected sa anumang kahinaan, sa anumang kakulangan na mayroon kami bilang inyong mga anak. Salamat din, Lord, aming Ama, sa privilege to come to you regardless of our weaknesses, O Lord. At salamat sa freedom, O Holy Spirit, na talaga namang pinapaalala nyo sa amin na sa lahat ng pagkakataon, mayroon kaming access dahil kay Jesus sa buhay na ito papunta sa Ama. That's why today, Lord, sa bawat isa sa amin ngayon na nasa platform, Holy Spirit, ipaalala niyo po sa amin lagi na kami po ay pagmamay-ari ninyo, pagmamay-ari ng Panginoon. At bilang pagmamay-ari, mayroon siyang karapatan, mayroon po kayong karapatan na gawin kung ano po yung nais ninyong ipagawa sa amin. So sa part po namin, O Lord, teach us and give us a humble heart, teachable heart and spirit to always obey you. Yun po yung kahilingan ko, Panginoon, na lagi po naming mauunawaan kung ano po ang inyong layunin sa aming mga buhay. Lagi po naming maririnig kung ano po yung mga nais nyo pong sabihin at ipasabi, Panginoon, sa mga congregations, O Lord God, church members, people around us, O Lord God. At higit sa lahat, Panginoon, give us authority and power, Lord. Ipaalala niyo yun sa amin na anumang salita na nagmumula sa inyo
papunta sa aming mga bibig ay mayroong bisa at kapangyarihan, Panginoon, to cancel, to rebuke, O Lord God. At higit sa lahat, Panginoon, bilang pagmamay-ari mo, kami din ay mayroong privilege to experience your supernatural power and mighty move. Privilege po ito sa amin, Panginoon. Kasi kami po yung representative ninyo, O Lord God, to do mighty things, O Lord God, sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon sa temporal na buhay na ito. Kaya sa araw na ito, Lord, lagi niyo po kaming tulungan at laging ipaalala sa amin na wag na kaming kumontra sa kung ano mang mga layunin ang may nais ka sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, ipaalala niyo rin po sa amin, dahil kayo po ang nagmamay-ari sa amin, kayo po ay king. Ibig sabihin, meron kaming lahat-lahat, Panginoon, para sa buhay na ito, na hindi kami magmumukhang kawawa, kundi mabubuhay kami na punong-puno ng abundance sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, salamat sa mga dalangin kanina, Panginoon. Alam ko, Lord, na narinig po ninyo lahat yon. And today, we just want to believe, Panginoon. Pinapaniwalaan namin at kiniklaim namin, Panginoon, yung answered prayers na ibubuhos mo sa bawat kahilingan, sa bawat panalangin, Panginoon. And to Sister Lydia, O Lord God, dalangin ko sa kanya, Panginoon, yung mas malalim pang pangunawa sa calling na mayroon po kayo sa kanya, Panginoon, na hindi po excuse kung ano man yung kanyang situation, kung ano man po yung kanyang edad, Panginoon, para ayawan yung divine appointment na binigay niyo po sa kanya. So I just want to declare upon her right now, Lord, na punuin niyo po siya ng mga surprises sa buhay niya. At mas lalo niya pa pong makita at maranasan kung gaano katindi ang pag-ibig po ninyo sa kanya. And today, Lord, dito sa Zoom, alam ko, Panginoon, na mixed emotions ang bawat nararamdaman ng bawat isa sa amin. May mga kahilingan, may mga sikretong tanong sa inyo, O Holy Spirit. And I believe, Lord, sasagutin niyo po kami. Kasi kayo naman ang, yun po yung sinabi sa Bible, doon sa Jeremiah 33:3. Sabi niyo doon, call unto me and I will answer you. And I'll show you unsearchable things we do not know. At salamat, Panginoon, dahil naniniwala po ako na sa bawat sikretong katanungan sa inyo, Panginoon, ng bawat isa sa amin, sasagutin niyo po kami. Kaya sa araw na ito, Lord, salamat sa buhay ni Deaconess Zona, O Lord. Allow her right now, Lord, na talaga namang mightily, supernaturally, talagang yung pinaka-deep ng kanyang heart, Panginoon, ay mararanasan niya yung pinakamakapal na presence mo, O Holy Spirit. Maririnig niya ang boses mo, Panginoon. Makikita niya, Lord, kung ano yung plano mo sa buhay niya, sa buhay ng kanyang asawa, mga anak at ministry na kanyang hawak. Dalangin ko rin sa kanya, Panginoon, yung forgiveness. If there's someone, Lord, na nakasakit at laging nananakit ng kanyang damdamin, supernaturally, Lord, ipagkaloob niyo po sa kanya lagi yung spirit of pagpapatawad, Panginoon, so that mas lalo niyang maranasan yung tunay na freedom to experience your supernatural move as her God, O Lord God, and very powerful Father. Kaya, Panginoon, today, hayaan mo na maranasan namin yung unspeakable joy from within, from you, O Holy Spirit. At lagi niyo po kaming punuin ng inyong presensya. Kasi Lord, apart from you, we are empty and nothing. Thank you, Lord,
for today, for the blessing of your word and truth. Thank you. In Jesus' name, amen. So mga daybreakers, kahit na naka-off cam ako, damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Let us embrace the holy visitation of the Holy Spirit. Yes. Lugar kung saan tayo nandoon ngayon. Nakaupo ka man, nakahiga ka, allow the Holy Spirit na mag-manifest ngayon sa situation mo. And receive His supernatural blessings na binubulong niya mula sa open heaven. Let us all receive yung unconditional love from the Lord in Christ Jesus. And let us all receive total healing and restoration. And let us all receive abundance, exponential increase, expansion, and everything na sobrang napakaganda mula sa Panginoon. Ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Amen and Amen. 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 And Amen. praise be to Amen. Glory to God. God. Thank Praise you, God. everyone.